nabanggit ni Engineer Alcantara na di inoon na dahil daw sa iyo na sa iyong pagtanggi na pumirma doon sa mga projects na supposed to be completed na sila Engineer Bryce Hernandez at Engineer JP Mendoza ang in charge. Ano po ang rason? Anong rason bakit hindi mo pinirmahan? Anong nakita mo? Your Honor, yung project po kasi na yun, yung 5 voucher po na dumating po sa table ko, katabi po yun ng mga previous projects po na hawak ko as project engineer. And alam ko po na wala pong nagsimulang ibang project doon po sa mga projects na yun. Kaya po, hindi ko po pinirmahan. Ano pa yung mga may irregularidad na ano pa yung mga hindi mo pinirmahan at hindi mo pinayagan na mga proyekto? Wala pa po kasi kung 2 buwan na naupo po as bagong section chief po. So, yun lang po 5 po na yun yung hindi ko po pinirmahan. Bago ka lang noon. Yes po, Your Honor. Kumbaga, hindi ka pa kasama siguro sa sistema, no? Dahil bago ka. So, hindi nila akalain na ikaw yung ikaw yung magiging rason kung paano mabubulgar ito. Alam mo ba yon? Dahil sa iyo, sa iyong hindi pagpirma, natuklasan na may mga ghost projects doon sa inyong distrito, district office. Yes po, Your Honor. Saan ang galing? Saan ka assign bago ka in-assign dito sa First Engineering District Office? Nag-cadet ship po muna ako sa Central Office, Your Honor, noong 2015. And then after po nun, saka po ako napasok po sa Bulacan First District Engineering Office. So ano nangyari nung hindi mo pinirmahan? Hindi ka ba nila kinausap ni Engineer Bryce Hernandez at ni JP Mendoza? Hindi po, Your Honor. So narinig mo yung testimonya kanina ng Engineer Alcantara ni DE? Yes po, Your Honor. Ano masasabi mo sa mga kaninang kanyang testimonya? Wala po akong alam doon po sa mga transactions po nila. Dahil bago ka? Yes 2 po. weeks. Yes So po. 2 weeks ka pa lang Wala Tama pa ba? wala pa pong 2 months po. nung Your- naupo ka doon kaya na-discover. Yes po, Your Honor. Thank you. Wala na si wala pa si Engineer Bryce pero Mr. Chair, tanong ko lang siguro dito naman si Engineer JP Mendoza. Isang nakakabahalang practice, buti na rin malaman ng taga DPWH ito. Yung pong natuklasan natin na meron silang 2 weeks na planning o execution, no, na dahil paglabas po ng GAA, hindi naman alam ng lahat kung ano po yung aprobado o hindi aprobado. Ano yung lulusot at hindi lulusot. So dahil naisingit lang ang ilan sa mga plano, ilan sa mga proyekto rito, no, yung mga flood control. So ibig sabihin wala ito sa wala ito sa plano. Walang project plan, walang project detailed matrix, walang program of works. So totoo bang nangyayari? Pwedeng sagutin Engineer Bryce itong paglabas, ibig sabihin ng GAA, no? Kasi binabanggit ko, may ilang mga proyekto na doon lang malalaman kung lumusot o hindi lumusot. So, totoo ba na meron kayong 2 linggo lamang na pine-prepare? Halimbawa, yung mga scope of works, yung mga estimate, pati yung mga design, no? Para maihabol, para maibid kagad ito. Tama po, Your Honor. 2 linggo. So, ibig sabihin, Mr. Chair, siguro kaya ako tinatanong ito yung ganitong resulta ng kalakaran, ang resulta ng kawalan ng master plan at yung sinusunod pa yung mga ghost projects. Ito siguro yung dahilan ba't nagkakaroon ng ghost projects, no? Tsaka yung doble-doble ang pondo para sa mga proyekto at bilyong pondo na nasasayang na inabubulsa lamang. Ito rin siguro can you confirm, Engineer Bryce, na minsan daw, dahil nga madalian, ay kayo na lang nagtuturo sa mga kontraktor kung saan gagawin. Yung coordinates, gulo-gulo, yan yung presentation ng chairman Mr. Chair, nung inyong presentation, minsan yung mga proyekto, wala sa tamang coordinates. At minsan daw,
kayo na lang magsasabi sa contractor kung saang portion ang kanilang gagawin. Senator JB, gusto ko lang i-pursue yung point nyo na nire-raise. Kay JM Ramos, binabasa ko yung transcript dito last September 18, 2025. Sinasabi rito, nagkaroon kayo ng meeting ng August 3, 2025, di ba? Yes po, Mr. Chair. Kasama sina Bryce, sina JP, lahat pinatawag kayo. Kasi Yep. that time, pa-promote na yata si Henry Alcantara papuntang OIC Assistant Regional Director ng 4A. Ano nangyari doon? Anong date po, Mr. August 3, 2025. OIC na po siya nun. Yun nga. Paalis na siya kasi na-appoint siyang OIC. Nakaalis na po siya nun. Yeah, pero nagpatawag siya ng meeting sa inyo. Ano nangyari doon sa meeting? Yes po, Mr. Chair. Pakinarate mo ano nangyari. Nung gabi po yun, nagpatawag po ng meeting si Mr. Alcantara sa opisina. Pinatawag po niya yung si Engineer Hernandez, Engineer JP Mendoza, yung iba pong section chief sila, Ernesto Galang, Ruben Santos, Juanito Mendoza, and ako po. Doon po sa meeting na yun, nagalit po si Mr. Alcantara dahil po na-discover po yung mga ghost project po sa opisina namin. And then doon po pinaamin po ni Mr. Alcantara si Engineer Hernandez and JP Mendoza na wala daw po siyang kinalaman doon po sa mga ghost projects po na yun. Walang kinalaman si Henry Alcantara. Yes po, Your Honor. Kasi ang Mr. Chair. testimony nila ni Bryce noon, pinapaako sa inyo ni Alcantara, sa inyong dalawa ni JP, na kayo yung may kinalaman sa ghost project. Opo, Your Honor. Kino-confirm mo yun, JM? Sige, tuloy mo yung narration ng nangyari noong August 3. Ayun nga po, nagagalit po si Alcantara po sa kanilang dalawa kung bakit daw po nangyari daw po yung mga ganun sa opisina po namin. Based do sa nakita mong mga demeanor, totoong hindi alam ni Henry Alcantara, hindi totoong pinapaako lang sa kanila. Magkaiba yun, ha? Pinapaako sa kanilang dalawa yung mga ghost project kaysa doon sa hindi niya alam na talaga may ghost project at hindi inaamin ng dalawa. O inamin ng dalawa. Parang pinaamin po sila ni Engineer Alcantara Okay, sa harap po magkaiba yung namin. pinaamin at saka pinaako. Which is which? Pinaamin dahil may ghost project. Yes po. Hindi pinapaako. Hindi, Pag pinapaako, ibig sabihin, alam ni Henry Alcantara, pinapaako lang sa kanila. during that meeting po, pinaamin po, hindi po pinaako. So mali yung sinasabi ni na Bryce Hernandez na pinapaako lamang sa kanila pero alam ni Henry Alcantara Doon po sa meeting po na yun. sa meeting na yon. Oh, Bryce, what can you say? Your Honor, ang sabi po sa akin ni Boss Henry doon, tsaka po kay Engineer JP, akuin nyo yan. Akuin yung dalawa yan. Yun po ang sinabi sa amin, Your Honor. Mr. Chair, with your permission. Go ahead. JM, dun sa meeting na yon, yung tanong din po ng ating chairman, ano sa tingin mo yung demeanor, yung action ni Alcantara, galit talaga? Dahil mukha ba siyang nagulat doon sa niya na-discover dahil sa iyong hindi pagpayag doon sa mga ghost projects? Galit po siya, Your Honor. So, siguro, Engineer Bryce, ano yung ibig sabihing akuin? Akuin nyo dahil kayo may kagagawan o inutos sa inyo dahil alam niya? Parang sabi kasi ni Engineer JM, hindi talaga alam. So, sabi niya, akuin nyo na dahil kayo may kagagawan. Ganun ba? Ang pagkakaintindi ko po, gusto pong kami lang ang managot doon po sa nangyari na yon. Kasi nga, hindi pala niya alam. Alam po. Alam niya ito? Alam yung po, mga Your ghost Honor. projects? Alam po, Your Honor. Pero sabi ni Engineer JM, mukhang hindi dahil kaya kayo sinita at nagalit nung Your Honor. na-discover. Your Honor, wala po akong ikinilo sa opisina na hindi alam ng boss ko. For the record, kanina natanong yata ni Senator Bamakino, no? Talagang minsan sinasadya nyo, over-designed yung mga projects pero ginagawa nyo, kung di substandard yung
under design para lang mas may kitain, tama? Tama po, Your Honor. So itong mga again for the record, i-reiterate lang natin, kaya nyo ginawa yung ghost dahil mahirap nang masyadong habulin, no? Dahil doon sa porsyentong nawawala, dahil na tumaas na yung tara, gaya nung sinabi mo nung huli, kaya nangyari itong ghost. Opo, Your Honor. Kailan nagsimula? Instruction po ni boss sa amin yan. Instruction ni Boss Henry? Opo, Dahil Your Honor. mataas na, hindi mahabol. Opo, Your Honor. Kailan nagsimula yung ghost projects? 2022? Doon sa inyong distrito? Yung mga proyekto? Sa pagkakatanda ko po, mga ganun po, Your Honor. 2022. Tapos kaya ako tinatanong yung 2 weeks, no? Yung halimbawa, Mr. Chair kasi, pag may nagsingit sa GAA, walang may alam kung ano ang maaprubahan kung ano yung lulusot. Tama, di ba? Hindi mo malalaman. So pag lumusot na yung GAA, pag na-publish na, ang ginagawa nyo, 2 weeks, gagawin nyo yung program of works, estimate, lahat, design, planning, kinonfirm mo kanina, tama, no? Para mapabid ka agad. Tama po, Your Honor. So hindi ba ito nagre-resulta kung bakit nagkakaroon tayo ng substandard na mga proyekto dahil siyempre madalian yan Tama. Tama po, Your Honor. Kulang po sa preparation. Kung sa preparation, 2 weeks So Opo. ito rin ba rason kung bakit yung mga pinakita rin ni Senator Lacson sa kanyang presentation noon na may copy and paste, halos pare-pareho yung specification, halos pare-pareho yung cost, pati yung estimate, lahat pare-pareho. Ito ba nangyayari kasi nga kulang kayo sa oras sa preparasyon? Parang ganun na nga po, Your Honor, kasi parang nagiging meron lang pong pag gantong amount, automatic ito nang gamitin mong plano. Wag mo nang tingnan actual yan para maipabid natin agad yan. So ang Meron concern, na pong standard na ganun, Your Honor. so ang concern lang, maihabol, maibid lahat Tama po, sa Your 2 Honor. linggo. Tama po, Your Honor. So nakakabahala to sa Mr. Chair kasi yung mga proyektong mangyayari, ganun po, no? Substandard, mamadaliin lahat, ganito nga, tsaka yung copy-paste na rin. Yung pong pagturo ng proyekto, ganun naging ka-powerful ang district office, na halimbawa po yung contractor, kayo na nagde-decide kung halimbawa, mahaba yung flood control, kayo nagde-decide kung sino ang gagawa ng portions. Your Honor, ang nagde-decide po sa amin yan si Boss Henry. Bigyan ko po kayo ng example. Kunwari may nabid po kami dito sa location A dapat. Nabid siya, then i-implement na po. Dapat po, tapos pagdating mo po sa actual site ng site A, hindi po siya magagawa kasi may problema po sa mga tao, right of way, ganun po. Dapat po doon ibabalik po yung pera noon, dapat po ibabalik kasi hindi po may tamang proseso po doon para ilipat po. Hindi po Senator basta JB, again, ituturo lang. with your permission, paki-explain mo yung may kapis, di ba? Sa Taliptip, Bulacan. Kung paano nyo minagic yung December 17, notice of award. Opo. December 18, notice to proceed. Ganun ba talaga, Secretary, ganun ba kabilis yun? Between the notice of award and the notice to proceed, 1 day, pwede yun? Hindi naman po siguro. Okay. Then after 2 days, December 20, nag-progress billing, 42%. Posible bang maka 40% accomplishment after 2 days? I don't think so. Okay. Pero December 27, kasi hindi na umabot ng Pasko, binayaran nyo yung 42%. I think parang equivalent to 42 million. First progress billing. Yung ganong kabilis, Secretary, nangyari na ba yan? Yeah, this is the first time I heard about Okay. it, Your Honor. So March 14, second progress billing. Nagbayad uli kayo ng 39.8 million. March 19, completed. Ganito nyo ginagawa yung alam mo, Bryce, ito yung tinatawag na malversation through falsification. Kasi obviously, pinalsify nyo yung mga liquidating instruments. Yung tulad ng pinakita ko, Senator JB, na isang litrato yung ginamit nyo .
Hindi nyo man lang inedit yung 2 tao doon, hindi na gumalaw between December at saka March. Andun. Ayun, no? 2 mama. Ito yung first billing. Ay yung second billing. Ano yan, garapalan? Hindi nyo iniisip na mariresearch ito? Ganon kayo katapang para mabilis makasingil ng pera? That's one case. Isa pang case, 2 project, sabay lahat ng petsa. Sabay, lahat ng petsa, walang pagbabago. Di ba trabahong tamad yan? Magnanakaw na rin lang kayo, hindi nyo pa pinuhin. Kindly explain. Your Honor, hindi naman po kami makakasingil niyan kung hindi po pinayagan ni Boss Henry. Yun ang tatanong ko eh. Kayo nang may gawa nito, di ba? Kasi kayong pipirma eh. Sina JP, lahat, pati yung accountant. Yun ang sinasabi ko, maliwanag na falsification. Kasi alam niyong mali, pero nagpipipirma kayo. At hindi naman, Secretary, kindly confirm, hindi naman marerelease yung pera nang walang pirma yung DE at saka ADE. Yes, Your Honor. So kasama kayo sa falsification. Alam mo ba yung malversation through falsification pag lumabas ng 8.8? Non-bailable yun. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Go ahead, Senator JB. Thank you. Thank you. So, going doon sa modus bank, sana matulungan muna nyo na kami. Andyan na rin lang kayo para hindi na maulit ito. Siguro naman nakapag-isip-isip na kayo na naando kayo sa baba, sa piitan, sa detention room, habang na-contempt. Ay, yung pong tinuro din na Senator Lacson, no, yung nabanggit niya yun sa kanyang privilege speech, pati yung coordinates, minsan parang hula na lang, minsan halos wala. Pupuntahan mo, wala doon. Ang papadalang mga picture, yung mga meron na accomplishment, nangyayari ba yun? Kagaya nga po nung yung pinapaliwanag ko po, Your Honor, ang na-encounter ko pong ganyang instance is yung pag hindi nga po applicable dun sa isang lugar, ililipat na lang po kung saan ginhawang pwedeng Para hindi paglagyan. mawala yung pondo. Kumbaga, para tama lang po. Kasi para magastos lang. Tama po. As per instruction po ni Boss Henry, kasi po pag binalik natin yung pera kung saan nanggaling yan, mawawala po. Meron na po kasing gastos na proponent yun. So, ano mangyayari? Hindi po Di ibabalik. butas-butas yun minsan. Bawa may problema, ililipat nyo lang. Kaya kahit anong lagay natin ng pondo, tubig yan baha yan lulusot yan. Kaya baha pa rin. Tama po. Tama. Tama po. So, talagang nakakalungkot kasi parang hindi nyo ba... Taga-Bulacan pa naman kayo, di ba? Di ba? Sabi ko nga, di ba, nang may kumti kayong, siyempre, minsan may para kinabang kayo, pero hindi nyo ba naisip yun? Bayan nyo, probinsya nyo, sana man lang inayos nyo para hindi nababahay mga kababayan nyo. Di ba? So, may mga paborito ba kayong contractors? Halimbawa, siyempre, maraming contractors. Siyempre, meron kayo mas mga pinapaboran, meron kayo mas kilala, mas kaibigan, mas malapit sa inyo. Andito po si Sims. Yan. Si Sims. Your Honor, kagaya nga po ng sabi ko, ang napapaboran pong mga contractor dito kung sino po yung nagbibigay ng 2% kay Boss Henry na additional. So halimbawa, tignan na natin yung para hindi tayo magka-substandard ulit. Halimbawa, yung buong ilog, no, nilalagyan po natin ng flood control, flood mitigation. Yung mga paborito nyo, binibigay nyo yung mas madali para mas mababa ang cost, yung tabi ng kalye. Di ba mas mababa ang cost doon? Yung malapit lang. Kaysa yung nandun kayo sa malayo, sa malalim, ibabarge mo pa yung equipment doon Medyo mas mabigat ang cost doon. Halos siguro plus 50% more. Tama. Si Boss Henry po nagde-decide niyan, Your Honor. Wala po kaming karapatan doon. So siya ang nagde-decide kung sinong contractor ang gagawa nung anong portion. Tama po, Your Honor. So iba-iba ang iba-iba ang cost dahil nga siyempre depende ron sa yung lugar. Opo, Yung tsaka mas mga malalim, equipment po na mas gamit. mahal Opo, yung opo. equipment. So, Excuse Boss me Henry, again. sige. Di ba ikaw ang head ng back? Opo, Your Honor. Ba't tinuturo mo pa si Henry?
Si Boss Henry po kasi ang nag-award, Your Honor. Hindi, pero ikaw ang back eh. Kay Sara at saka kay ano, paki-walkthrough nyo nga kami paano niluluto yung bidding. With your indulgence, Senator JB. Para lang ma-educate tayo, paano yung, sino ba yung taker, sino ba yung negotiator. May mga ano yan eh, may mga nomenclature. Paki-educate nyo nga kami, baka matuto kami. Your Honor, kadalasan po pag lumulusob po kami sa mga teritoryo ng bawat DPWH, kadalasan po may mga negotiator na po kaagad na nakaharang. Tapos ang gagawin po nila, bago ka po makapag-drop ng bidding, kailangan ipasilip